Ano na ba ang nangyayari kay Senator Alan Peter Cayetano? Masyado naman yata niyang dinidibdib yung kanyang pagkakaalis sa pwesto bilang Senate President. Dahil ilang araw na po ang nakalilipas nung siya ay pinalitan ni Senator Bin Gatchalian. At kahit yung kanyang mga kasamahan sa Cayetano Block ay kahit papano pumunta sa Senado para makipag-participate kung ano man yung nangyayari sa Senado nung araw na yon. Siya hindi sumipot, kasama ni Robin Padilla. Bayaan na natin si Robin Padilla. Ang nasagap natin na balita ay imbis na umattend dyan sa Senado, ay umattend sa isang film screening ng Bad Boy 3 ba yun? So mas pinili ni Robin na magpaka-showbiz muna bago maging senador. So kahit pa paano naka-move on na yung iba sa mga Cayetano Block kasi wala naman na silang magagawa. Iba na po ang leader, ang Senate President. Hindi na po si Alan Peter Cayetano, si Win Gatchalian na. So wala silang choice kundi ang tanggapin at suportahan na lang ang bagong Senate President until such time na makalikom na naman sila ng 13 puntos para mapababa si Senator Win Gatchalian. Pero itong si Alan Peter Cayetano, parang ano ba yung tawag dun sa mga maiingay na tao? Nung bata ako, naririnig ko lagi yun eh. Yung bang sinasabing, ang daldal mo, para kang puwet ng manok. Kasi po, doon sa mga hindi nakakaalam, dahil marami po sa atin, ang bihira na makakita ng live na manok, kung meron kayong pagkakataon na masipat ang isang manok, yung pong buhaya, silipin ninyo yung kanyang puwetan. Kung sisilipin yung rear end niya, yung puwetan, yung pong puwet ng manok, ganun po ng ganun, galaw ng galaw. So, nung araw, sinasabi ng para ka ng puwet ng manok. Kasi po, walang tigil sa kakadaldal. Yan po si Alan Peter Cayetano ngayon. Well, para sa akin, this is how I picture this man. Ang ingay, dakdak ng dakdak, putak ng putak. Halatang halata na dinibdib niya masyado ang kanyang pagkaka-oust o yung kanyang pagkakatanggal sa pwesto. At kung ano-ano pa rin ang kanyang pinagsasabi, imbis na makipagtulungan na. Akala ko ba, kung sino na ang iboto bilang Senate President, kailangan yung suportahan lahat. Kasi iilan lang kayo. Sabi nga nitong si Alan Peter Cayetano, 24 lang kayo. Yun naman pala bakit ang gusto mo kaguluhan? Ang gusto mo divisiveness. Basahin ko po yung ilan sa mga statement ni Alan Peter Cayetano at bibigyan ko po ng pansarili kong reaksyon. Sabi po niya dito, huwag na tayong maglokohan. Gusto niyong palitan ang Senate President kasi gusto niyo tuloy-tuloy na yung impeachment at gusto niyo grupo ninyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. O ano sama nun, Alan Peter Cayetano? Hindi ba ganyan din naman ang gusto mo? Hindi ba kaya pinilit mong lumabas sa lungga itong si Senator Bato de la Rosa para makumpleto ang boto na 13 para iluklok ka bilang Senate President? Bakit? Dahil gusto ninyo na wag matuloy ang impeachment ni Sara Duterte at gagawin nyo ang lahat para maharang itong impeachment trial ni Sara Duterte. Di ba ganun ang gusto mo? Hindi ba sinabi mo pa nga na sa eleksyon na lang, palunin nyo na lang si Sara Duterte sa eleksyon. Ang ibig mo sabihin, wag nang mag-impeachment. Sa eleksyon na lang, magkakaalaman. Alam nyo, para sa akin, kung ba't ganyan na lang itong mga DDS na ayaw matuloy yung impeachment at idaan na lang daw sa eleksyon, I have this weird feeling na magkakaroon po ng dayaan. Hindi ba't sabi-sabi na China will fund the election sa 2028 para masigurong manalo si Sara Duterte. Kaya ayaw nilang matuloy ang impeachment trial niya kasi dito pa lang lalabas lahat ng baho ng kawalangyaan na ginawa ni Sara Duterte sa Pilipinas. So, bakit magnananawa itong si Alan Peter Cayetano na kaya daw gustong palitan ang Senate President kasi gusto nila tuloy-tuloy yung impeachment? Magtanong ka sa paligid, Alan Peter Cayetano. 80+% ng mga Pilipino gustong matuloy yung impeachment na yan. At bakit kayo matatakot? Bakit ninyo hinaharang yung impeachment trial ni Sara? Obvious na obvious naman kasi. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, huwag matakot. Bakit takot na takot kayong matuloy itong impeachment ni Sara Duterte? Hanggang ngayon, nasa isipan pa natin yung bloodbath na sinasabi nitong si Sara Duterte. Tapos ang gusto nyo, maging bubble bath? Huwag matuloy at idaan na lang sa eleksyon dahil sure win si Sara Duterte. Hintayin ninyo yung trial at ilalatag lahat ng ebidensya laban kay Sara Duterte. At pag lumabas lahat yun, sira na
si Sara Duterte. Say goodbye to her political career, to her ambition to be president sa 2028. So, kaya mo nasasabi yan, Alan Peter Cayetano, dahil ikaw, gusto mo, ikaw ang magdikta ng tempo, dahil ikaw ang magiging presiding officer. Kung sakaling hindi ka napatalsik, tapos ngayon ikaw ay naalis sa pwesto, sasabihin mo, kasi ang gusto ng Gatchalian Black ay sila ang humawak at magdikta ng tempo through the presiding officer. O syempre, kaninong tempo ka ba? Eh, nung ikaw nakaupo dyan, gusto mo, ikaw ang may hawak ng beat. O ngayon, tigbak ka na sa pwesto. Bakit hindi mo matanggap na sila na ngayon ang may hawak ng beat? Alam nyo, meron akong isang feeling kung bakit ganito kasidhi itong si Alan Peter Cayetano na wag matuloy yung impeachment. At kaya siya dakdak ng dakdak na siya ay napatalsik sa pwesto. Dahil nung inagaw nila, dahil sino nga ba uno ng agaw? Di ba yung grupo ni Alan Peter Cayetano? Pinalabas, inuto si Bato de la Rosa para umatin sa Senado para mabuo yung 13 at iluklok itong si Alan Peter Cayetano. And that time, tuwang-tuwa na itong Cayetano Black dahil sila na ang may hawak ng beat. Sila na ang magpapatakbo ng tempo dyan sa impeachment ni Sara Duterte. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Bago pa magsimula ang July 6 trial ni Sara Duterte, kung sila pa ang nakaupo, happy day sila. Gagawin nila lahat ng paraan para hindi matuloy yung impeachment ni Sara Duterte. Pero bakit ba sila natatakot? Di ba sinasabi nyo na nga, sa dami ng Duterte senators, siguradong acquitted si Sara Duterte. O di sige, ipagpatuloy na, huwag kayong matakot kasi sigurado naman kayong maa-acquit si Sara Duterte. Pero hindi na po yan ang importante sa taong bayan ngayon. Dahil mas importante yung lumabas lahat ng baho ni Sara Duterte. So what kung i-acquit nyo? Yan naman talaga Ganun talaga daw. Political yung impeachment na yan. Pero hindi maaalis sa isipan ng tao once na lumabas ang ebidensya laban kay Sara Duterte kung ano talaga ang dapat naging hatol kay Sara Duterte. I-acquit nyo man siya o hindi. So bago ka magsalita, Alan Peter Cayetano, na kaya gustong agawin or palitan yung Senate President ay dahil gusto nung sila ang humawak ng impeachment ni Sara Duterte. Sorry ka na lang. Nabulilyaso yung balak mo. Kaya ngayon, kahit natapos na at napalitan ka na sa pwesto, dakdak ka pa rin ng dakdak na akala mo kung dadakdak ka ng dadakdak at ngangaw-ngaw ng ngangaw-ngaw ay mababago ang senaryo. Mababalik ka sa pagka-Senate President at mahahawakan mo ulit yung impeachment trial ni Sara Duterte. Sorry, gumising-gising ka na. Hindi na ikaw ang Senate President. Hindi na ikaw ang may hawak ng beat. So nakita niyo style ng mga DDS? Iniikot nila, no? Binabaliktad nila yung mga pangyayari. Sila ang may gusto. Si Cayetano ang may gusto na sila ang humawak na impeachment procedure ni Sara Duterte. Ngayon na alis siya sa pwesto, babalik na rin niya at sasabihin niya na kaya gustong mapalitan yung Senate presidency ay dahil gusto ng bagong majority na sila ang humawak ng impeachment ni Sara Duterte. Sino pa ba? It is either your group or Gatchalian's group. Sorry, talo kayo. At may sinabi pa si Cayetano tungkol sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ayon po dito sa balita, umani ng matinding reaksyon ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano matapos niyang sabihin na posible umanong planado o luto na ang magiging resulta ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, dapat umanong tiyakin ng Senado na magiging patas, malaya at naaayon sa konstitusyon ang buong proseso upang hindi mawala ng tiwala ang publiko sa impeachment proceeding. So, nagtaka naman ako, paano magiging planado? Paano magiging luto? Evidence-based po yung impeachment trial. So, paano maging luto yan? Kung maglalabasan naman, merong defense, merong prosecution, maglalabas sila ng kanilang mga ebidensya, ng mga witnesses. So, ano tong kahibangan ni Cayetano na posibleng magkakaroon ng dayaan? Anong klaseng dayaan ang pwedeng mangyari sa impeachment trial, ha? Hindi naman to botohan, hindi naman to election. Ito ay impeachment trial. At paano mo sasabihin na magiging luto? May kanya-kanyang abogado, yung magkabilang kampo.
O gusto mo lang i-mind condition ang taong bayan na kapag na-convict si Sara Duterte ay luto na o planado na. Kawawa itong si Alan Peter Cayetano. Tama yung sinabi ni sino ba nagsabi no? Si Ping Lacson na baka bumigay na itong si Cayetano sa sobrang heartbroken niya dahil siya ay natanggal sa pwesto. At naisip ko tuloy, hindi kaya ganito na lang kadesperado si Cayetano ay dahil napagalitan siya ng amo niya. Dahil akala ng amo niya, hawak na nila yung impeachment trial. Kasi ilang araw na lang magsisimula na yung impeachment trial sa July. Tapos biglang-bigla, maaagaw pa yung corona ni Alan Peter Cayetano. So, double time itong si Cayetanong manira at kung ano-ano ang sinasabi para mawala ang kredibilidad ng kabilang kampo. Pero sino ba ang nawala ng kredibilidad? Sa ginagawa ni Alan Peter Cayetano, siya ang sirang-sira na. Tapos, itong si Cayetano, imbis na makipagtulungan na lang sa bagong mayorya, then wala na siyang magagawa Unless, makalikom siya ngayon ng 13 boto para ibalik siya sa pagka-Senate President. Nakita niyo yung utak nitong si Cayetano, ha? Paano hindi mo sasabihin na parang bibigay na? Sabi ba naman niya, but doon mo makikita yung graduated and experienced. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. So, kung sinasabi mong tuta si tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson. Aso na po siya. Matagal na. Alam mo, dapat ito sinabi ni Cayetano na nakaharap sa salamin. Kung sinasabi mong tuta ng mga tuta, ito mga tutang sinasabi mo, ano tingin mo sa sarili mo? Hindi ba tuta ka rin ng mga Duterte? Huwag na tayong maglokohan, tulad na sinabi mo kanina, na huwag na tayong maglokohan dahil gusto ng kampo ni Yubin Gatchalian na sila na ang humawak sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ganito rin tayo dito. Huwag na tayong maglokohan, Alan Peter Cayetano, dahil kung ang pag-uusapan din lang ay ang pagiging tuta, sino ba ang mas tuta? Hindi ba ikaw? Kaya nga ang sama-sama ng loob mo, hindi ka makarecover, hindi ka makamove on, hindi mo matanggap na nasipa ka bilang Senate President dahil magagalit yung amo mo. Then ngayon, mas malamang na matutuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte at doon maglalabasan na ang dapat lumabas. Tawagin mong tuta si Tito Soto, si Raffy Tulfo, at nagpasa rin ka na naman. At least sila tuta ng Malacanang, pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Ano ba si Lacson? Hindi na tuta, kundi aso. Ang galing nitong si Alan Peter Cayetano. Senador ba to? Ito ba ang ugali ng isang senador ng Pilipinas? Porque hindi mo matanggap yung nangyaring kapalaran mo, magre-result ka sa gantong klase mga paninira? Tatawagin mo yung mga kapwa mo senador ng tuta? Nasabi tuloy ni Senator Tito Soto, it's about time na wag nyo nang patulan ang mga telenovelang mga ingay na wala namang mararating. Waste of airtime. Let's move on for the good of the country. O sino ngayon ang may pananaw ng kanilang dapat gawin ngayon ay good for the country? Itong bagong mayorya. Kasi itong Cayetano Black, isinusulong lang nila yung kanilang gusto mangyari dahil sa pansarili nilang interest. At isa dyan ay ang maharang, ang impeachment ni Sara Duterte. So, siyempre, may sagot dyan si Senator Ping Lacson. Sabi niya, aso, I will never admit that. Pero siya, Kuya Ping ang tawag niya sa akin. Matagal na. Self-admission yata ang tawag doon. O nga naman, kung tinawag niyang aso, itong si Senator Ping Lacson, ang tawag niya kay Lacson ay Kuya Ping, di tuta siya ni Ping Lacson. Di ba? So, dapat itong si Cayetano nag-iingat sa salita na dahil bumabalik lang po sa kanila. Sa bagay, alam niyo, pagpasensyahan na po natin itong si Alan Peter Cayetano. Ganyan po ang talunan. Lalo na yung mga bitter loser. Yung hindi matanggap yung kanilang naging kapalaran. Magnangak-ngak yan na magnangak-ngak, dadaldal ng dadaldal, dakdak dito, dakdak doon, just to save his face. So, akala pa ni Alan Peter Cayetano sa ginagawa niya, maaawa sa kanyang taong bayan? Para kang puwet ng manok? Kayo po, anong masasabi niyo rito sa kakadaldal ni Alan Peter Cayetano? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.